and nalulungkot ka, nalulungkot siya. Pero ito guys, yung sinasabi natin na may chance na nag-iisip itong person mo na bumalik sa'yo and makipagkasundo sa'yo. Pero parang hindi pa ngayon, mga kapiksi. Wala pa siyang sapat na lakas ng loob. There is a strong air sign energy, mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring air element din yung iyong person. Pero ito guys, nung nakikita natin na nag-iisip na bumalik siya. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So dito guys, titingnan natin yung current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. Pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwede magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo. By the way guys, naka-upload na yung inyong 2025 kapalaran sa lahat ng zodiac sign, mga kapiksi. If in case hindi nyo pa napapanood, nandun lang yan sa ating YouTube homepage guys. So ito yung mga mensahe na gustong sabihin sa inyo ng person nyo. I replay our conversations over and over. You came closer than anyone. I left you before you could leave me. So, for some of you guys, no, parang dun sa person mo, parang ikaw yung pinaka tao na naging malapit sa puso niya sa lahat ng nakarelasyon niya. Parang, kumbaga, parang ikaw yung pinaka the best, pinaka malapit, pinaka hinayaan niya na mapalapit sa kanya or to the highest level, kumbaga. Pero, for some of you, pwedeng meron nangyari. Pwedeng nag-usap kayo, may pinag-usapan kayo, may nangyari, may pinag-usapan kayo na naging dahilan para for some of you, pwedeng naghiwalay kayo or magkalabigan, kumbaga. Sabi nga dito, I left you before you could leave me, no? So, parang inunahan ka ng person mo, guys, no? Pero kahit na hiwalay na kayo, pwedeng hiwalay na, pwedeng no contact, ghosted, ganyan. Pwedeng in a relationship pa, pero cold treatment, mga kapiksi. Meron ng emotional detachment, and for some of you, meron pang physical detachment, guys. And, sa isip ng person mo, paulit-ulit niyang iniisip yung mga pinag-usapan nyo, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga ganap sa sitwasyon nyo, yung energy guys sa sitwasyon nyo ng inyong person. So meron ditong backstabbing na naganap guys, no? Kaya nga sabi dito, I left you before you could leave me. For some of you guys, parang feeling nyo binackstab kayo ng person nyo kasi inuwanan kayo, left you hanging, kumbaga, especially kung nag-ghosted kayo. For some of you, pwedeng hiwalay na nga kayo guys, no? Kasi with this separation and loss. Pero, definitely guys, merong ganitong klase ng energy. It's either feeling mo binackstab ka niya or feeling niya binackstab mo siya. Again guys, pwedeng magka-reverse yung sitwasyon or roles, no? Pero, merong ganitong klaseng energy na napipick up sa inyong sitwasyon guys. So for some of you, parang dahil dito sa backstabbing na to, yung hindi nyo pag-uusap sa isa't isa, yung time of separation yung dalawa, mga kapiksi, that's also the time of healing for the both of you guys, no? Kumbaga parang ikaw, you're healing on your own, sila, they are healing on their own, mga kapiksi, pero it takes time, kumbaga, or it may take time para magkaayos ulit kayo if ever man na gusto nyo pang ayusin yung relationship nyo. And time heal all wounds talaga, mga kapiksi. Sa simula, even emotional pain, no? Sa simula, di ba? Masakit, mixed emotion, halo-halong nararamdaman. Sometimes may galit, angry, di ba? Mad, crazy, and then pain, sadness, loneliness,
Okay? May mga ganon. Hanggang sa yung mga negative emotions na yon unti-unting nawawala, unti-unting gagaling din mga kapiksi. So you need, for some of you, you may need some time apart talaga, no? Para talagang magkaayos kayo. Sometimes kailangan yon na magkahiwalay mga kapiksi. Pero ito pa rin, no? Meron pa ring faith sa inyong pagmamahal. Ibig sabihin nito guys, may second chance pa or pwede pa magkaroon ng chance kayo sa relationship nyo if ever man na hindi kayo mag-give up, ipaglalaban nyo, no? Pero kailangan dito ng acceptance and forgiveness. Kasi kung walang acceptance and forgiveness guys, hindi lalabas yung pagmamahal kasi walang tiwala, no? Trust comes with love, or love comes with trust, mga kapiksi. And pag walang acceptance, walang forgiveness, walang trust. Okay? Nagets nyo ba? So you have to heal first and accept and forget before you can really love again, or para masabi nyo na mahal nyo talaga. Okay? Alright. So comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kay Jan. Tingnan natin guys yung ganap sa yung feelings ng person nyo. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at sa love life worth 1,500 yung freebie na yan guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Pisces, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Cups. Ito yung ating feelings, energy, mga kapiksi. Meron ditong presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart din, or yung person mo, water sign din. So, nararamdaman natin dito yung loneliness, yung sadness, yung pagiging heartbroken, mga kapiksi, dahil dun sa pwedeng hiwalay na kayo ng person mo, or dahil dun sa panlalamig nyo ng person nyo. Itong person nyo, guys, parang pinipilit niyang alisin sa isip niya yung nangyari sa inyo, pero hindi niya magawa. Every time na pumipikit siya, no, or every time na matutulog na siya, itong person nyo, mga kapiksi, nagpapakabisi ito sa trabaho, or kung ano man yung kanyang pinagkakaabalahan, kung ano man yung kanyang pinagkakakitaan, kung nagtatrabaho man siya or nagnenegosyo, whatever, pero doon niya binubuhos yung kanyang attention and panahon. Pero kapag nagre-retire na siya sa gabi, ibig sabihin pag natutulog na siya or nakahiga na siya or mag-isa na lang siya, hindi niya maiwasan na paulit-ulit niyang naiisip or naririnig yung huling usap nyo, mga kapiksi. And malaki yung impact nito sa kanya. Your person is very heartbroken dun sa sitwasyon na nangyayari sa inyo. And pati na rin dun sa panlalamig. For some of you guys, parang feeling ko kayo yung unang nanlamig dun sa person nyo. Comment down below, mga kapiksi. Pwedeng may mga doubts and fears kayo dito sa person nyo na parang pwedeng nagkaroon kayo ng evidence, or pwedeng na-justify nyo yung inyong pagdududa dun sa person nyo. And you may have confronted your person, pero pwedeng dinenay ng person nyo, mga kapiksi. Pero masyadong, kumbaga, may evidence, no, ng kung ano man yung ito, pang-backstab, ganyan. Parang merong nakita kayong evidence ng pang-backstab, mga kapiksi. Na-reveal ito sa inyo, guys. Na-reveal itong backstabbing na sikreto na to.
and nasaktan kayo, but nasaktan din sila. Kasi guilty sila, mga kapiksi, okay? Pero feeling ko kayo yung unang nanlamig sa kanila, guys, okay? Or parang baka nanlamig sila sa inyo, tapos sinuklian nyo ng panlalamig din, okay? And parang hindi akalain ng person mo na magagawa mo din yun sa kanya, na parang makipagmatigasan ka sa kanya, kapiksi, okay? So, yun yung, kumbaga, doble yung balik na sakit sa kanya kung nasaktan niya kayo, mga kapiksi, and parang, hindi naman sa nag-revenge kayo sa kanya or what, parang binigay mo lang sa kanila yung deserve nila, pero yung impact nun sa kanila is doble ng ginawa nila sa inyo. So, kung malungkot kayo dahil sa naging resulta ng kinahinatnan ng inyong relasyon, mas doble yung sakit sa kanya, mga kapiksi, okay? Alright, pwedeng LDR din kayo nito, guys, no? And nalulungkot siya, pero ito, guys, yung sinasabi natin na may chance na nag-iisip itong person mo na bumalik sa'yo and makipagkasundo sa'yo, pero parang hindi pa ngayon, mga kapiksi. Wala pa siyang sapat na lakas ng loob. There is a strong air sign energy, mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring air element din yung iyong person, pero ito, guys, no, nakikita natin na nag-iisip na bumalik siya sa inyo. Hindi kanya mabitawan, mga kapiksi, kahit sabihin iwalay na kayo or di na kayo nag-uusap, sa isip ng person mo, sa puso ng person mo, hindi pa siya naka-let go, hindi pa siya naka-move on, and parang nagsisikap siya sa buhay niya ngayon para if ever man nababalik siya sa'yo, gusto niya yung maging someone na deserving, someone na karapat dapat, someone na pwedeng ipagmalaki, yung tipong hindi ka hihindi sa kanya kasi manghihinayang ka kapag hinindian mo siya. So gusto niya ganun yung sitwasyon niya, mga kapiksi, okay? Alright, so comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Sa mga gusto magpabalik, no, pwede nyo i-mind yan, reconciliation. Pwede kayong makinig, guys, ng ating mga relationship subliminals, mga kapiksi, pampabalik, pampamiss, pampabate, kahit ano, para makatulong sa relationship nyo. Kung gusto nyo lang naman, marami na tayong success stories dyan, guys. Gamitin sa mabuting intention lang, okay? Alright, so ito yung ating ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.